Okay mga kapatid, ito na. Tayo ay magsisimula na ng ating Sunday School dito sa ating church building. So, welcome mga kapatids sa ating Bible study or Sunday School dito sa ating church building. Welcome sa ating, first Sunday ng September, ano? O, sige po, tayo po ay mananalangin muna bago po tayo magsimula. Okay, tayo po ay manalangin. Manaming banal na Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito at niloob mo na ang bawat isa sa amin ay muling magkasama-sama at mag-aaral ng iyong salita. Purihin ang iyong banal na pangalan at kami ay iyong patawarin sa aming mga pagkakamali, sa aming pag-iisip. Kami ay iyong gabayan sa lahat ng panahon ng aming buhay at ilayo mo po kami sa anumang sakit at mga diseases at saka mga viruses na kumakalat pa rin sa buong daigdig. Panginoon, ingatan mo po kami at palagi mo po kami pagkakalooban ng kalakasan sa aming buhay upang kami makapaglingkod at makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Gabayan mo kami sa oras na ito, sa aming pag-aaral at ikaw po ang manguna sa amin at magsalita. At ibigay sa amin ang iyong karunungan upang kami magamit namin ito sa aming paglilingkod at pamumuhay bilang iyong mga anak. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at ang mga paparating sa dakong ito at kami magsama-samang magpupuri at mag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. Okay, mga kapatid, James or Santiago, ang ating teksto, 2:19. Papatuloy natin yung ating series sa Biblical Faith. So, nagaya po nung nabanggit natin noong nakarang linggo, hindi po pala living faith ang pag-aaralan natin, kung hindi demonic faith. Kasi nabanggit ko yung living faith nung nakaraang linggo eh. Ang kasunod po ng ating pinag-aralan nung nakaraang linggo ay yung dead faith, di ba? Pinag-aralan natin. Ang susunod sa dead faith ay yung demonic faith. Yung pananampalataya ng mga demonyo. Di ba? So ngayon, titingnan natin anong klaseng pananampalataya meron ang mga demonyo. Bakit binanggit ni James maging ang mga demonyo ay nananampalataya? At ano pa sinabi ni James? Nanginginig. Dalawang katangian ang pananampalataya ng mga demonyo. Nananampalataya sila at nanginginig. Ibig sabihin, nagturo si James na ang mga demonyo ay nananampalataya, no? At nanginginig sa pangalan ni Jesus. Kapag binabanggit ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga demonyo o ang mga masasamang espiritu, ang mga fallen angels, yan ang mga demonyo eh. Binasagan silang demonyo nung sila ay ipinatapon sa lupa. Hindi sila tinatawag na demonyo doon sa langit. Ang tawag sa kanila sa langit ay mga anak ng Diyos. Mga anghel ng langit ang tawag sa kanila. Hindi sila tinatawag na demonyo eh. Hindi sila tinatawag na masasamang espiritu. Ang tawag sa kanila, mga good spirit, mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, mga anghel ng Diyos. Diba? Yan ang tawag sa kanila eh. Pero ang tanong, bakit nabago ang pangalan? Dahil sa kasalanan. Dahil nagkasala sila. Ng anong kasalanan nila ng mga anghel na iyan? Rebellion. Yan ang naging problema ng mga anghel na pinatapon dito sa lupa kasama ng kanilang leader na si Lucifer. Hindi pa Satanas ang pangalan niya, hindi pa Diablo ang pangalan niya eh. Lucifer ang pangalan niya. Ngayon, isang bagay ang nakikita natin dito na bagamat ang pananampalataya banal, mabuti, biblical, talagang hindi ka kasisiyahan ng Diyos kung walang pananampalataya ang isang tao. Diba? Kailangan ng isang tao ay mayroong pananampalataya upang siya ay kasiyahan ng Diyos. Pero, kung ang isang tao ay mayroong pananampalataya, pero walang gawa, ay masasabi ng kanyang pananampalataya ay patay. So pinag-usapan natin noong nakarang linggo. Kaya nga, ang pananampalataya ay totoo. Naniniwala ang tao sa mga bagay na hindi niya nakikita pero siya ay sumasampalataya. Di ba? Yan ang mystery ng pananampalataya eh. Naniniwala ang isang tao sa mga bagay na hindi niya nakikita. Paano maniniwala ang isang tao sa mga bagay na hindi niya nakikita? Di ba? Paano maniniwala ako sa iyo, for example,
Kung hindi ko nakikita kung sino ka, kung ano ang ginagawa mo sa buhay ng mga tao, hindi ako maniniwala sa iyo kung hindi ko nakikita, kung hindi kita kilala. Di ba? Pero, tayo mga anak ng Diyos, ng mga Kristiyano, tayo ay naniniwala, sinasabi ng Panginoon, di ba sinasabi niya, mas mapalad tayo na mga hindi nakakakita sa Kanya, pero sumasampalataya. Di ba sinabi ng Panginoon yan eh? Yung kanyang mga alagad nakakita sa Kanya, yung mga Israelita ay nakakita sa Panginoong Kristo, pero ano ang ginawa nila? Hindi nila sinampalatayanan ng ating Panginoong Kristo. Kaya sinabi ng Panginoon na mas mapalad ang mga taong hindi nakakakita sa Kanya, pero sumasampalataya. Tayo yung kasama tayo doon. Kaya naman, na-observe natin at minumotivate natin ang ating sarili na tayo ay pagharian ng Banal na Espiritu. Kasi ang isang tao, hindi ka makagagawa ng isang bagay o makapag-iisip ng mga bagay tungkol sa Espiritu kung hindi pinalalahanan ng Espiritu Santo ang isang tao. Nakuha niyo ibig sabihin. Hindi matututo ang isang tao o ang isang Kristiyano o ang anak ng Diyos kung ang Espiritu ng Diyos ay wala sa kanya. Sapagkat isa sa mga gawain ng Banal na Espiritu yung nagtuturo na manalangin ng isang tao. Nagtuturo ang Banal na Espiritu, inuudyo kanya ang isang tao para wag magkasala sa Diyos. Inuudyo kanya ang isang tao na maglingkod sa Diyos, manalangin, umiwas sa kasalanan. Ganyan ang gawain ng Banal na Espiritu. At inuudyo ka ng Banal na Espiritu na ang isang tao, ang isang anak ng Diyos, i-practice niya yung pananampalataya niya na mayroong gawa. Hindi lamang yung gawa, yung pananampalatayang nakita mo, sinampalatayanan mo, pero hindi ka gumawa kahit isa. So, kung gano'n ang magiging sistema ng maraming mga tao sa panahon natin ngayon, ang pananampalataya ngayon ay patay. No? Walang halaga. Useless. Kung makikita natin, no, it will be obvious by a lack of good fruit, kaya kailangan meron ding bunga. Dahil ang pananampalataya ay nilintulad ng Panginoon sa isang puno ng igos. Di ba? Nakakain na kayo ng prutas ng igos? Ako, palagi kong binibili yan sa sa Nopril, sa Price Chopper. Dried na yan eh. Figs. Dried figs. Yung bang prutas yan na maraming mga buto sa loob. Pagka kinakagat mo yung prutas, na dried na siya, pumuputok yung mga seed sa loob. Biblical yan eh. Biblical fruit yan eh. Yan ang paborito kong kainin sa bahay. Tsaka yung dates. Yung dates, alam niyo yung dates? Yung mahabang matamis na binabaran ng... Yan ang prutas ng Saudi eh. Tsaka ng desyerto. Diba? Yun namang figs naman, yan ang prutas ng Middle East. Turkey, Egypt, Greece. So, yan ang makikita yung pagkain sa amin. Yan ang palagi kong kinakain eh. Kasi, sinasabi ng Panginoon, dapat yung kainin na prutas yung mayroong mga seed sa loob. Makakabuti sa inyo yun. Makakatulong sa inyong digestive system. Yun lang talaga ang prutas ng mga panahong yun. Yun talaga ang prutas. Ay hindi, ang guwaba tumutubo sa ibang mga lupa. Wala kang guwabang makikita sa Middle East. Wala. Yeah. Kung ano yung prutas lang na available sa isang lugar, katulad ng pomegranates, yung mga prutas na yan, katulad yan ang mga prutas ng Middle East tsaka ng Europe. Pomegranates, dates, figs, ano pa. Ngayon, pumapasok na ang mga oranges. Pumapasok na. Katulad sa Israel ngayon, ang banana ay tumutubo na. Kasi ang lupa ng Israel ay iba na. Modern agriculture. Pumapasok na yung mga tropical fruits sa kanila eh. Dati, hindi tumutubo yung mga yan. Kaya, kapag napapag-usapan yung prutas, ay tumutukoy yan sa pananampalataya. Ganun ang pananampalataya eh. Ang isang puno na walang prutas, useless. Kasi nung dumating ang Panginoon, nakita niya ang puno ng igos ay walang bunga. Sinumpa niya yung puno ng ubas. Sabi niya, wala, patay. Diba? Kaya masasabi na ang pananampalataya ng isang tao na walang bunga, kasi kinakailangan ang pananampalataya ay magkaroon ng bunga sa magitan ng kanyang gawa. Mabubuting mga gawa. Ay yung abundance sa kanyang selfish na thoughts, yung mga pansariling kaisipan, tsaka yung mga cruel na mga salita, no? At saka mga immoral na mga gawain.
So yan ang mga bagay na maiilarawan natin sa tunay na pananampalataya na merong gawa. Pumasok ang demonic faith eh. Nung makita ni James, ang sinabi niya sa talatang 11, no? Matapos niyang sabihin sa talatang 18 na nagbigay siya ng halimbawa sa mga taong nakikinig sa kanya, yung mga Jewish believers, no, na mga sinulatan niya. Sabi niya, may pananampalataya at may gawa naman ako, no? Sabi niya. 2:18, tas tutuloy tayo sa 19. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa magitan ng aking mga gawa, sabi niya. Ngayon, ito na yung pinaka-main verse natin. Sabi niya, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Bakit sinabi ni James na sa kanyang mga listener na sumasampalataya ka? Sabihin, yung kanyang sulat na ito ay tumutukoy sa mga Hudyong naniniwala sa Diyos. Sapagkat ang mga Hudyo ay naniniwala sa isang Diyos. Ang tawag dyan, yung pananampalatayang may isang Diyos. May tawag dyan eh. Hindi Trinity yan, kung hindi nag-iisang Diyos. Ngayon, ang tinanong niya ang mga kanya sinulatan, hindi ba? Sabi niya. Yun talaga ang paniniwala nila, kaya walang question doon eh. No? Isa lang ang Diyos sa kanila eh. Mabuti yan. Ibig sabihin, pinangatawanan ni Pablo na totoo talagang, meron talagang isang Diyos. Ngayon, ipinaliwanag ni Pablo later on na yung isang Diyos na yun ay mayroong tatlong component. Mayroong tatlong deity sa isang Diyos. Kasi dumating sinampalatayanan ni Abraham ang Diyos ng Israel, ni Isaac at saka ni Jacob, at naging Diyos ng 12 tribo. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, nangaral ang Panginoon tungkol sa isang Diyos, at binanggit niya, unti-unti niyang ipinapaalam na ang Ama at ang Anak, ang Ama at ako ay iisa. Nakikita ninyo yung sinasabi na ang Ama at si Jesus ay iisa. Di ba? Ang Diyos ay iisa. Pero bakit sinabi ni Jesus na ang Ama at ang Anak, ako at ang Ama ay iisa? John 10:30. Ngayon, malilito ngayon ng mga Hudyo. Bakit ganun? Ang Diyos ay iisa. Bakit sasabihin mong ikaw at ang Ama ay iisa? Di ba? Kaya gusto siyang batuin Ayaw maniwala sa kanya. Pero ang Panginoon, gusto niyang ipaliwanag sa kanila ng maayos para kanilang paniwalaan. Hindi sila naniniwala. Iisa lang ang Diyos na pinaniniwalaan nila, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at saka ni Jacob. Wala nang iba. Bulag na sila sa Panginoong Jesucristo, kaya naman pipinako nila ang Panginoon dahil sa paniniwalang iisa lang ang Diyos at hindi ka pwedeng maging kapantay ng Diyos. Kaya sinabi niya na ang kasalanan mo, blasphemy. Kaya ang karampatang parusa sa iyo ay kamatayan. Kaya anong ginawa ng mga Hudyo sa kanya? Pinako siya sa krus, di ba? So dahil dito, pumasok ang mga demonyo. Tingnan niyo yung verse 19. Ginamit ni James na halimbawa ang mga demonyo na may pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi bago sila ipatapon sa lupa, naniniwala na sila na meron talagang Diyos. No? Kaya lamang, ang kaibahan natin sa mga demonyo, sa mga unclean spirit, yung mga masasamang espiritu, nakita nila ang Diyos, pero tayo hindi natin nakita ang Diyos. Kaya ang mga demonyo, bagamat naniniwala at nananampalataya sa Diyos, hindi ligtas. Nakuha niyo ang ibig kong sabihin. Nakita nila Bakit hindi sila ligtas? Kasi tayo, na hindi natin nakita ang Diyos, ay meron tayong karapatang maligtas kasi hindi natin nakita ang Diyos. Yun ang kabaliktaran natin sa mga demonyo. Mahabagin ang Diyos Maawain siya. Siyempre, bibigyan kita ng pagkakataon na maligtas dahil hindi mo ako nakita. Bibigyan kita ng pagkakataon na maligtas dahil hindi mo ako nakita. Ang mga demonyo na nakita na ako at nagrebelde sila, ay hindi sila maliligtas kailanman. Kasi nakita na nila yung Creator. Nakuha niyo yung ibig sabihin?
Kaya tayong mga tao ay pinagkalooban ng Diyos ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Gagawin ng Diyos ang makakaya niya na ang lahat ng mga tao sa mundo ay maligtas. John 3:16. Gumawa ang Diyos ng paraan upang ang mga tao ay maagaw sa kamay ni Satanas. Gagawa ang Diyos ng paraan. Dahil alam ng Diyos na ang buong mundo ay pag-aari ni Satanas. Wala nang pag-asa ang tao na maligtas kung hindi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya dito ay pinaliwanag ni James na ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. Anong klaseng pananampalataya meron ang mga demonyong ito? Yung kanilang pananampalataya ay intellectual. Ano ang ibig sabihin ng intellectual? Naniniwala sila na meron Diyos sa kanilang pag-iisip. Hindi na gumagawa yan eh. Ang clean spirit na yan, bago sila ipatapon dito sa lupa, naglilingkod na sila sa Diyos. Yun ang kaibahan natin sa mga anghel. Tagapaglingkod sila, messenger sila eh. Di ba? Ibig sabihin, mas mahigit pa yung kanilang ginagawa kaysa sa atin. Mas marami silang ginagawa kasi una muna nilikha yan eh, yung mga anghel bago tayo. Bagamat hindi binanggit sa Lumang Tipan ang pagkalikha sa kanila. Pero kasama yan nilikha ng Diyos. Maaring hindi na binanggit sa aklat ng Genesis ang pagkalikha sa kanila. Pero may mga ilang natala sa aklat ng mga awit na nandun na ang mga anak ng Diyos o ang mga espiritong ito bago palikain ng sanlibutan. Nandun na, kasama na ng Diyos yan eh. Ngayon, nakapagtataka, bakit pumasok ang rebellion? Bakit pumasok ang kasalanan sa isip ni Satanas o ni Lucifer? Dahil ang pananampalataya ay intellectual. Nasa isip ng tao, nasa isip ni Lucifer yung pananampalataya sa Diyos. Kasi ang isip, hindi kinokontrol ng Diyos kailanman. Maging ang mga anghel, maging ang tao, ay hindi nakokontrol ng Diyos yan. Binigyan ng Diyos ang kanyang nilalang ng pag-iisip, ng unawa, upang malaman niya ang tungkol sa mabuti at saka sa masama. Ang kagandahan lamang ay binigyan ng Diyos ng warning ang tao doon sa Garden of Eden. Ang sinabi niya doon kay Adat at Eva at Adan, sabi niya, pwede niyong kainin lahat ang mga prutas sa hardin ng Eden. Pero wag niyong lalapitan ng puno na nagbibigay ng karunungan, ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Sa oras na makain ninyo ang bunga ng punong iyon, ay mamamatay kayo. Di ba? So ang mga anghel binabanggit sa Biblia na hindi na sila kumakain, di ba? Naglilingkod na lang sila sa Diyos, di ba? Pero ang sinabi ng Panginoong Diyos sa aklat ng Genesis, nung malaman ng tao na sila'y hubad na, na sila napasukan na sila ng kasalanan eh. Ang sabi ng Diyos, paalisin natin ang mga tao dito sa Garden of Eden. Kasi sa oras na makain nila yung prutas ng buhay, ay hindi na sila mamamatay. Diba? Kasi nakain na nila eh. Dalawang klase ng prutas ang isa sa kanila ay makapagliligtas sa kanila, magiging mortar sila, at yun namang isa ay magiging immoral o immortal, di ba? Nung makain nila yung prutas na pinagbabawal ng Diyos, ay namulat na yung kanilang paningin. Si Satanas, alam niya ang consequences ng paglabag o ng rebellion. Alam niya eh. Ang ginawa lang ni Satanas, talagang nakipagsapalaran siya. Hinamon niya ang kapangyarihan ng Diyos kung kakayanin niya. Ang problema, nahawak at nakuha lamang ni Satanas ang 2 bahagi ng mga anghel sa langit. Hindi niya nakuha ang kalahati. 2 bahagi lang, 1/3, napakaliit lang yan. Kung ang sinasabi ng Biblia ay milyon-milyon na mga anghel ang nasa langit, ilan milyon-milyon na 1/3 ang mga anghel? Di ba? Di mas marami pa rin yung milyon-milyon. Kung ikukumpara mo sa 1/3, laksa-laksang mga anghel. Kung ang nakuha lang ni Satanas ay 1/3 ng mga anghel sa langit na naniniwala kay Satanas, kay Lucifer,
Hindi nila kakayanin ang pwersa ng Diyos na napakarami. Multitudes of angels, million, o sabihin na natin, thousands of angels ang nandoon sa langit. Ang lahat ng iyan ay may pananampalataya sa Diyos. Ngayon, ang demon ay hindi tumutukoy sa mga good spirit. Pag sinabing demon, tumutukoy lamang yan sa isang bahagi ng mga grupo. Yung tinatawag na 1/3 na mga anghel na nagrebelde sa Diyos. Na yan ay binasagang mga demonic, mga demonyo, mga unclean spirit, mga maruruming espiritu, masasamang espiritu. Na bagamat nung pinatapon dito sila sa lupa, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanila, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, ay nandun pa rin yung pagkakilanlan ng mga demonyo sa ating Panginoong Jesucristo. Nakikilala pa rin nila na nagkatawang tao ang anak ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Ay nakikilala pa rin nila kung sino yung Diyos na nagkatawang tao. Diba? Nung ma-encounter ng isang demonyo na naghahalillan sa isang tao doon sa sementeryo, 'di ba? Doon sa Gerasin matatandaan 'yon. Nasa other side ng Jordan 'yon Ano ang sabi ng demonyo sa Panginoon? Naparito ka ba para puksain kami? At hindi pa dumarating ang takdang panahon. Alam nila yung takdang panahon yung second coming Alam nila kung kailan sila hahatulan ng Diyos. Alam nila Pero bakit pinili ng mga demonyo na sumunod kay Lucifer? Decision nilang sumunod. Imbis na sila ay manatiling buhay, magpakailanman, ay pinili nilang pumunta sa kapahamakan, sa paghatol. Di ba? Kaya, yan ang sinasabi ni James na ang mga demonyo ay talagang may pananampalataya talaga sa Diyos intellectually. Naniniwala sila by isip lang. Kasi gumagawa na sila, naglilingkod na sila sa Diyos Kaya sa oras na binabanggit ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, nanginginig sila. Ngayon, bakit nanginginig? Ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ang inyong naiisip kapag sinasabing nanginginig ang mga demonyo? Meron silang nararamdamang power pagka binabanggit ng Jesus Christ. See? Kasi ang pangalan ng Jesus, yan ay hindi ibinigay ni Mary, ni Joseph sa pagkapangalan sa Panginoon. Yan ang nanggaling yan sa Ama, sa Diyos. Sinabi yan ng Diyos sa kanyang anghel na si Gabriel na yan ang ipapangalan mo sa baby Jesus. Yan ang ipapangalan. Maging yung pangalan ni John the Baptist ay binigay ng Diyos din kay Elizabeth na kanyang ina. Na yan ang ipapangalan mo sa sanggol. Hindi sila nagpangalan sa kanilang mga anak. Hindi. Kung hindi ang Diyos ang nagpangalan sa kanila. Di ba? Kaya yan ang isang bagay na makikita natin na ang mga demonyo ay walang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan na talagang si Jesus ay anak ng Diyos na buhay. Pero pinili nila na magrebelde sa Diyos, di ba? Pinili nila at they choose to serve a different master than other Jesus Christ Himself. Pinili pa nila yung leader nilang si Lucifer na sana ay kasama rin nilang naglilingkod sa Diyos. No? Nakakalungkot Ang nakakapagtaka sa panahon natin ngayon, alam ninyo, ang buhay na walang hanggan libre, walang bayad. Inaalok ng Diyos sa tao na walang bayad. Pero ang pagpunta sa impyerno may bayad. Baliktad Dapat ang langit may bayad Kasi buhay na walang hanggan Pero ang langit walang bayad. Bakit ko nabanggit na may bayad ang papunta sa impyerno? Pag pumunta ka sa mga gym, pag pumunta ka sa mga clubs, may bayad. 'Di ba? Pumunta ka sa nightclub, mayroong membership fee. Hindi ka pwedeng pumasok at maglabas sa nightclub kung wala kang membership fee. 'Di ba? Tama o mali, 'di ba? May pinag-uusapan pera Pumunta ka sa mga rock and roll concert. Hindi ka pwedeng bumunta at manood kung wala kang ticket. Ang kalakaran ngayon, 'di ba? Pumunta ka sa basketball game, NBA game, Raptors game. Magkano ang pinakamurang ticket? Sabihin natin $30. Doon ka sa pinakadulo.
Makikita mo na lamang yung court na gumamit ka lang ng ng largabista. Ganun kaliit, di ba? Nagbayad ka kahit pero dando ka sa pinakadulo, di ba? Pag araw ng linggo, bilangin mo kung ilan ang mga tao nasa loob ng church building. Walang bayad yan. Ang pagpunta sa langit, walang bayad. Bilangin mo. Noong nakarang linggo, mga 50 lang tayo. Binilang ko 55 eh. Di ba? Pumunta ka sa concert ni Michael Jackson. Eh baka na pagka-championship ng Raptors, punong-puno, 29,000 people, punong-puno pa sa labas. Punta ka sa church. O bakit walang laman ang church building? Kasi ang pagpunta sa impyerno may bayad. Ayun sinasabi ng Biblia, yung daan patungo sa yung maluwang na daan, maraming mga tao nagpupunta. Yung daan na makitid na maliit, ay walang taong gustong pumunta doon. Mas pipiliin nila yung malalaking daanan kasi maluwag. Diba? Saka maraming pumupunta na. Dahil gusto nila. Ang katwiran nila, ay magpakasasa na dito sa lupa. 'Di ba? Ang Christianity kabaliktaran. Ang pagpunta sa langit ay hindi magkamal, hindi mo mararanasan ang buhay na masagana. Hindi ganoon ang sinabi ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng Panginoon, if you wanna follow me, pasanin mo ang iyong krus at sumunod sa akin. Ano ang ibig sabihin ng pasanin mo ang iyong krus at sumunod sa akin? Diba? Kapag nasubukan na ninyong magpasan ng mabigat na bagay sa inyong balikat, ako naranasan ko yan. Umaakit kami sa bundok ng Arayat. At pagbaba, nagadala kami ng mga troso, yung mga puno. Ilang oras naming bibitbitin yan, magmula alas 3 ng hapon, nakakarating na kami doon sa aming bayan, alas 7, alas 8 na ng gabi. Ilang oras mong bibitbitin yan? Mabigat. Lalo yung fresh cut, yung fresh na cut. So pag kayo hello, good morning. Yeah. Hi. You wanna come with me? Can you join with us? The Bible study we have here, but we are in Tagalog. But if you wanna come, we're gonna speak in English. If you wanna come. Because we are using our language because all of us here are same language. So if you wanna come and join, yes. We will shift from Tagalog to English. Yes. Okay, but my English, for understand, it's necessary speaking a little slow. Okay. Because I learn English. Is this your first time here? Yes. Okay. Have a seat, and we will. We welcome you in our Sunday school today. Yeah. Okay. Yeah, have a seat and we'll continue to our study. We have maybe 10 to 15 minutes more. We will stop at around 10:45. We start at 10 o'clock every Sunday. Okay. All right. So is worship service. Worship services are at 11 o'clock. Okay. Every Sunday. I wait. Okay. I brought my Bible. Okay. Yeah. And just turn on Book of James, chapter 2, verse 19. Okay, so we're talking about the demonic faith. Do you believe in demons? The unclean spirit? Okay, Yeah? My faith is Pentecostal. Okay. I am a pastor. Okay. In my church, Yeah. Assembly of God in Yeah. Brazil. Have you experienced the demonic experience before in your life? Okay, I believe it. Yeah. All right. Have you? James. Yeah, James chapter 2, verse 19. Have you? If anyone here experienced to talk to the demons in your life? No, I have one experience. The young in my church was possessed. Okay. But me and another brothers to put our hands. And then pray. The Yeah. flight is a lot. Okay. A lot, but after the demo,
go out. Okay. Go out. Two Yeah. times I have this experience. I can choose. That's good. One, Yeah. one I evangelist home to visit the new convert. Yes, correct. New brothers. I found a young. The young listen, your voice listen me. Suddenly, he said, yeah, hi. And suddenly fall in the ground. The brother and the mother, his mother and his brother stay afraid. But in this moment, the young said, I will kill him. I will kill him. The demon. But God give me power. Yeah. I feel in my hands like electricity. And I put my hand under him, but in my heart had joy, Yeah. a big joy. While I sent the demon go out. Yeah. A great joy in my heart. Yes, it is. It's a great experience. The night I was in the door of my church. When I saw the hands run me. Whoa! It's me! It's the younger delivery for Jesus Christ. Amen. What is your name, brother? My name is Vanderlei. What was that? Vanderlei. Because Vanderlei, Bondelay? but Okay. the people here don't get pronunciation in the Vanderlei here. Okay. No What problem. country are you came from? What country? My country, I'm from Brazil. Where's that? Brazil. Brazil. Oh, Portuguese. Yes. Nice. So thank you for your testimony, for telling us about your experience. Okay. Not only one or two people who experience about this, because even myself, I encountered this in the Philippines before I came here. I have so many experience with the demons. That's why I don't mention this. Just but if there is a chance about this topic, I will mention because it's happening to me physically. Like, because if you say to a demon, if a person was possessed by the spirit, then you mention the name of Jesus, they will follow you, because the name of Jesus is very powerful to the demons. They knew the name has power. If you command the demons in the name of Jesus, they will follow you. So when I encountered this woman possessed by the spirit, because I cast him out of the body in the name of Jesus, I speak with her first. I said to the demons, "What is your name?" And the demons answered me, and he said that we are many. That is the name of the demon. In the Bible, in the Gospel, in the time of Jesus Christ, when the Lord asked the demonized person, and the demonized person said, "My name is Legion." It means, when you say legion in Greek, if I'm not mistaken, like thousands or like thousands of soldiers. Legions means thousands of demons that the person has in his body. So when I speak to this woman, and I said, like, "What is your name?" My name is "We are many." It means almost the same thing with legions. We are many.
So then the demon told me that don't bother us here. That's what the demon told me. Don't bother us. It means like don't leave us alone. And I said to the demon, I didn't come to you. You come to me. I said to the demon, why you say to me, I will leave you alone? You come to me. I didn't come to you. So now I said to the demon, you don't hurt people in my family here. You don't touch my family members. Even people here, because we are normal people, you just live according to what you want, but leave us alone here also. So now, after I mentioned that to the demon, and I command him, the demon, he said, like, in the name of Jesus, the Son of God, get out of her body now. And during that time, it was 7 o'clock in the night time. It was happened in our house, in an old house, way back in the 80s. So I have with my Bible, the Bible that I have, I have it in my library. That is what I used when I was in the seminary school. And I still have it. I always have with me all the time. It's an old Filipino Bible. So I open the book and I place it to her head. When I put the Bible in the top of her head, she fell down right away in the ground. And she was unconscious for maybe 2 minutes, 3 minutes. So I just waited until she's back to normal. And I said to my sister, leave her alone. She's okay. But still, I have a feeling of nervousness. The hair here is, I can feel it. The hair over here, stand up. Everything. Because it's not normal. It's a supernatural experience. But the demon listened to the name of Jesus. Because I commanded the body spirit, the demons, get out of her body right now. In the name of Jesus, the Son of God. And then boom, right away. Teacher, Diba? Yeah. one observation. Jesus given us authority. Oh yes, power, yes. Under the demons. Yes. But it's necessary to live our life follow the words, the words of God. And it's necessary to also believe in our authority Yeah. that Jesus gave for us. Yeah. It's necessary two things: Yeah. believe, and all heart, of your heart, and the life in obedience. Yes. Obedience. Yep. Conform the words of God. And they believe in Yep. obey. That's right. So even Satan is crystal clear, all right, on the fact that Jesus died and rose from the dead. Satan knows that. He knows that Jesus is the Son of God because Satan came from heaven. Lucifer is his original name. He knows where Jesus came from. So when they encounter here on earth, Jesus became a man, and then Satan also talked to him in Matthew chapter 4. Satan tempted Jesus. So there are so many temptations by Satan to Jesus. But Jesus didn't follow what Satan wants him to do because Jesus is superior than Satan. As a matter of fact, Satan's theology is probably better than yours or mine. Satan is very smart, very knowledgeable than us. He is better than us. He is more powerful than us. He knows everything that we don't know. Right? But Satan is not saved. He is doomed going to hell forever on the right time, when Jesus comes back again in his second coming. He is the number one who's gonna go to hell first with his 1/3 of the demons.
because of the rebellion. Because hell was created only for Satan and his 1/3 of angel, not to us. We are not going to hell because God created the heaven so that all the people that God created, including all of us, will go to heaven. Never God created the hell for us. Never. I don't believe that hell is for us. No. Hell is only for Satan and the demons and the body spirit. That is their punishment. But because people will not believe in Jesus Christ, our Lord and Savior, will go to hell also. Because they don't believe to Jesus as the Son of God, as the salvation of their soul. They will go to Satan with them, doomed in hell, because of not believing to Jesus Christ. And that is what the Bible say. Believe in Jesus Christ and you will be saved. That is the only way you maintain your salvation, going to heaven, because of the faith. Even the demons have faith, but they are not saved, right? But knowing all the answers in the Bible, in life, and possessing the right theology doesn't save us. Even we know everything about the Bible, about theology of the Bible, it will not lead us to salvation. No. Only we will get the salvation in the name of Jesus, in faith in Him. That's it. That's why I don't believe to people, oh, I get all the best education in the world. I am reverend. I am doctor of theology, doctor of ministry. I am the professor of the well-known Christian college university. I am number one knowledgeable professor in the world. The question is, did you believe in Jesus as Lord and Savior? No. You're going to hell. Yes? You gain all the world, wealth, fame, but you don't have Jesus in your life, you're going to hell. Jesus mentioned, no one comes to the Father except through me. Without faith in Him, the person will not go to heaven. If you're not going to heaven, where are you going? That is the best question to the people who said, I don't need God, I don't need Jesus, I don't need the Holy Spirit in my life. The question is like where you're going when you die. Right? There is no in between. Whether heaven, where's the other one? Hell. Alright? So, that is common sense. If a person doesn't believe in Jesus, you cannot go to heaven because Jesus said, you cannot go to the Father except through me. You have to believe in Jesus if you want to go to heaven. But people didn't believe in Jesus until today. A lot of religion in the world, they don't believe in Jesus. They said Jesus is only a man. Right? Jesus is not God. Well, the problem is not us. The problem is what? Is theirs. Right? So now, we are now closing our topic this morning, and we'll continue next Sunday at 10 o'clock. The next topic we're gonna speak about and learn next Sunday. This is what the living faith na. Because I thought that living faith is our topic today, but because demon faith is only one verse only, verse 19 only, 2:19 of the book of James. So not a lot. So that's why we just stick on verse 19. So brothers, thank you. We're gonna go in prayer, and we'll see you again next Sunday. We welcome you, brother, to come here. If you wanna come every Sunday, we'll start at 10 o'clock. Okay. So thank you. And we'll see you again next Sunday, and we'll go inside to start our service. Okay. Thank you so much. Yeah. Worship now. Yes. Yeah. In 10 minutes, we're gonna have worship. The class here Yeah. was good. Yeah. But it finished. Yes. We start at 10 o'clock. Okay. Yeah. It's nice to meet We'll see you again, brothers. Thank you. We'll see you again.